Anong kabaliwan itong nangyayari sa ating bayan, mga kababayan? Akalain nyo, isa ng ganap na doktor ang ating Pangulo. Doktor Ngagba, mga kababayan. Oh, doktor na daw siya. Dahil ginawaran siya, mga kababayan, ng honorary, na doctorate degree sa law. Wow, Doctor of Law na pala, mga kababayan, si BBM ngayon. Honorary. O, ibig sabihin, mga kababayan, dekorasyon lang. Hindi mo yan magagamit, mga kababayan, sa pag-apply ng trabaho. Kumbaga, para lang itong bata, mga kababayan, na binigyan lang ng diploma kahit hindi nag-aral. Honorary Doctor of Law. Si BBM, mga kababayan, palibasa. Palibasa, etong bachelor's degree nito, mga kababayan, ha? Special diploma din. Di ba yan ang sabi? Dahil second year college lang ang kaya nito at ang kanyang ama presidente, tapos ginawaran na lang siya ng Oxford, mga kababayan, ng diploma o graduate ka na. para mapataboy lang nila, mga kababayan. Si Bangag, nasakit na siguro ng ulo doon sa Oxford Binigyan ng special diploma. Ngayon, mga kababayan, naging doktor ng bigla. I love it. Visit. Next year, mga kababayan, magiging astronaut na ito dahil magpapalipad daw, mga kababayan, ng rocket sa outer space. Visit talagang mga Bangag na to, no? Anong mga kabaliwan ito, mga kababayan? Panoorin niyo po. The pamantasan ng lungsod ng Maynila has conferred an honorary Doctor of Laws degree to President Ferdinand Honorary! Palamuti. Kumbaga, mga kababayan, parang binigyan ka lang ng cosplay. Peking title, mga kababayan. Marcos Jr. in recognition Hindi mo yan magagamit sa trabaho, ha? Yung honorary, mga kababayan, ha? Parang lang yung award lang, mga kababayan, na talagang hindi naman talaga magagamit. of his service to the nation. Service to the nation. Ivy Reyes, live from Manila. Ivy, Diyos go ko, ahead. Lord. Kahit lahat pa ng doctorate degree, ibigay dyan kay Marcos. Hindi na magbabago yan. Yes, Vice President Bongbong Marcos now has an honorary degree of Doctor of Laws as a Party na yun mamaya. Celebration yun mamaya. Pustahan tayo, mga kababayan. Magpa-party yan dahil doktor na siya Doktor, Bangag. Magpapa-fireworks, magpapainom na lang yan, mga kababayan. Inuman. Party-party na naman sa Malacanang ito. ng Maynila of PLM confers this degree in recognition of his leadership according to PLM's Board of Regents. Grabe. At the 58th commencement exercises of PLM's Batch 2026, PLM said they approved the resolution granting the president this degree. Degree. Sana binigyan din ng doctorate degree, mga kababayan, sa medicine. Para parang quack doctor na talaga. Gagamot na si Bangag. Alam mo, ang una niya pasyente, sarili niya, mga kababayan. To his quote, service to the nation. Ayan, wow, si Isko, Doktor na rin pala si Isko din. Utragis itong mga taong ito, no? Parang niloloko lang ang sarili, mga kababayan, Service to the nation and the education sector. PLM Nagtoga. cites the administration. Nagtoga siya, mga kababayan, palibasa, hindi siya nakagraduate talaga. Sa second year college Legislation centered around youth Diretso na development, doktor. Accelerated siya, mga kababayan. Pa second year college, diretso na doktor pagkatapos. education, social welfare, and mental health, as well Pati mental health daw, mga kababayan. Eksperto na siya. Pangan. as the president's background in public service as a legislator, as demonstrations of his qualifications to acquire this honorary degree. Grabe. Aside from As if naman, grabe achievement, mga kababayan, pinaghirapan mo yan. Lord. Anong hirap na binigay niya dyan, mga kababayan? PLM, the degree is also signed by the Commission on Higher Education, the Philippine Association of Law Schools, Grabe. So, expert na yan sa law. Bakit nagbibenda law? and the Philippine Association of Law Professors. Acknowledge pa sa CHED, mga kababayan, sa higher education. Hindi nga nakatapos yan ng higher education na talaga, formal. Special diploma. Hindi niya dininay, ha? Ang sabi niya, pareho lang naman din yan. As Marcos receives this title, the president said he holds the same standard Ayan, as PLM. ang corona, andyan na sa kanya. Sana kalabasa, mga kababayan, ang
nilagay sa ulo niya, The mga kababayan. education shouldn't be limited by circumstances. Wow! PBBM also made mention of how special the university is to the first couple, as First Lady Liza Araneta Marcos once taught in their College of Law. Ay, Diyos ka lang. Kaya pala mga kababayan, dahil doon pala nagturo daw si Lisa. Good luck sa mga estudyante niya. Maya-maya si Lisa na naman may doktor na mga kababayan. Ayan na, oh. Ang laki ng medalya niya, mga kababayan. Nakareceive ba kaya ito ng medal talaga sa sa excellence ng pa siya, estudyante pa siya. Black ball daw ito eh. Sabi ng kanyang tatay mismo na ito daw pinag-alala niya sa kanyang mga anak, sa lahat ng kanyang anak dahil black ball. We are ensuring that more students from disadvantaged and vulnerable sectors receive support through free college education. Diyos ko Lord. As if naman pinag-aralan mo yan bangag na na bigyan ka ng doctorate degree dahil nag-aral ka. Binigyan ka niyan para bilang lang mga kababayan. Para ng award. As good as nothing mga kababayan yan sa totoong buhay na hindi mo yan magagamit para sa trabaho mo mga kababayan. Paano mo naging doctor of law ito mga kababayan na pati basic na batas parang hindi naiintindihan? Tingnan nyo pala gagawa niya sa bayan. And technical vocation, education, and training programs. But access must mean more than entering a university. Grabe yabang niya mga kababayan. Bigyan lang ng doctorate degree. Honorary. It must mean providing our students, regardless of circumstance, the support needed to complete their education. Ikaw nga, hindi ka nga nakakomplete nga na talagang formal. Naging doktor kang bigla. To realize the promise that a college degree can bring. I want us to be... Grabing yabang mga kababayan. Ay nako, kaya naman napuna mga kababayan ni Doc Badoy at ka Eric sa Kabangagan. Kabangagan. Listen to the tape of the tape of what Marcos said. Mayroon na ma'am. Sige, pakinggan natin. Mention na, alam mo, Aside pa ito sa pagiging doktor daw mga kababayan ni Bangag ha. Mayroong mga buladas ngayon mga kababayan si Bangag na pinagsasabing pinagtatawanan ng taong bayan. ang konteksto niyan, I thought it was AI. Sabi ko, totoo ba ito? Yung pala speech niya pala talaga yan. Andiyan na Tungkol ba? to sa baha, di ba? Oo, tungkol sa baha. Anong sinabi ni Ngagva sa tungkol sa baha? Dito sa speech niya na ito, At yung may kaharap siya na media, tapos sinasabi niya, what's your solution? What's the solution? Yan ba yun? hindi. Iba pa rin. Napikon siya sa media, sir. No, it's not the volume of rain. It's our capacity how to make the water go into a systematic flood. Yan. Yan si Bangag kasi mga kababayan, Ang sinising niya mga kababayan na, malakas na talaga ang ulan ngayon. Bakit dati hindi ba malakas ang ulan? Malakas rin naman mga kababayan. Ngayon lang, grabe ang corruption talaga sa flood control. It's not the volume of rain. The volume of rain is there. And then, So you know what's the what? question? Instead of arguing here, napikon siya. I also think, Eric, na the CPP is also playing both sides, di ba? So, the Ayun, CPP media, Yan. Nagkukunwari lang yan mga kababayan, nakakampi ni Marcos ngayon. Nakatotohanan yan, pinapakinabangan lang muna nila si Bangag. because they're going to, Publikara yan sila, ma'am eh. they're going to meet their goal. May hilot sa mahilot sa taas, may suntok sa baba. Ganyan ang taktika ng Suntok CPP. sa baba. Grabe. Grabe talaga. Pero narinig ko rin yun, mama, yung speech na yon, yung parang hindi na niya alam kung paano sagutin. Sabi niya, well, you cannot control the nature. Nature yan, ulan yan, nandyan na yan. Di ba ang sabi nga niya mga kababayan na tanggapin nyo na lang na that is the new normal. Sinagot siya ng... New normal dahil wala na siya solusyon mga kababayan eh. Pero sige, yan na lang talaga. Wala na kayong magagawa. Isang reporter na babae, no sir, it's not about the volume of rain. It's how we manage the flood system. Ito. Yan, sige. Yan, pakinggan Andiyan na ba? na. Kasi mas maganda syempre pag Anong Sige, sabi? try natin. Anong Baka sabi ni Ngagva? Hindi maload sa ating kwan sa technical support. Pwede kang magbuo ng bahay. Oo nga, no? Pwede na bumuo ng bahay mga kababayan galing sa basura. Dahil merong mga kitchen sink, may matik Uy, Bangag, ikaw kaya magbahay ng sa basura. nakita, may kung ano sa Sige. So Bangag, yan na lang ang solusyon mo. Bumuo ka ng bahay, na pupulutin natin galing sa basura. Wisit. dahil merong mga
may mattress tayo nakita, may kung ano. Okay. Sa ko nito. Humiga ka sa mattress na. Yung sinasabi niya that there is an opportunity mula sa mga basura na to na dulot ng Gagawin daw niya kuryente mga kababayan. Una ha, gagawin natin kuryente. Tapos, naging paso na mga kababayan. Gagawin paso. Mga flower pots. Ngayon, gagawing bahay. Animal. Then we can maximize it, parang ganon. Yes, but it was a joke, ha? It was a joke. Ah. Sabi niya Ay, ganito, nako. binigay sa akin yung transcript eh. Kasi sabi ko, AI ba ito? What did he... Because he said, meron ngang biro eh. Ayan na yun. Ito yan, tama. Sige. Kahit pa, wala, hindi pinag-asipan talaga mga kababayan. Puro, kabangagan itong pinagsasabi ni Ngagba. So, Buo ng bahay dahil merong mga kitchen sink, may mattress tayo nakita, may kung ano-ano mga tinatapon sa kung Sige ngag, bumuo ka ng bahay daw ngag. Ay, hindi na lang, kami na lang ang bumuo ng bahay gamit ang basura. Parang nagbahay-bahayan mga kababayan. Pero ikaw ang tumira ngag. kunin mo lahat ng lumalabas na Ikaw ang tumira. Sige, labor, free labor kami. Kami ang mangunguha ng ng mga gamit sa bahay. Pero ikaw ang tumira mo. pwede kang magbuo ng bahay dahil merong mga kitchen sink, may mattress tayo nakita, may kung ano-ano mga tinatapon sa kung Kung ano-ano pinag-iisip mo. at para lang So nga. mas buo yung konteksto. Joke Anong teorya niya na gustong ipalutang dito? pero joke niya yan, Eric. Hindi siya seryoso dyan yung sinabi niya. Hindi naman siya seryoso nung Talaga namang hindi yan seryoso. Kailan pa yan naging seryoso mga kababayan? Mamubudol na yan sinabi niya yan. Meron ngang biro, sabi niya ganon. But what a joke. Kasi Nonsense. he was trying to describe that the capacity of the government infrastructure cannot withstand yung kalala at kalubha ng kawalang disiplina sa pagtatapon ng basura. Grabe. Doon niya inuhugot eh. Tinuturo niya sa tao na kahit anong gawin namin, we can only do so much. Oh, but wait a minute. Garbage collection is also government service. Oh, Diba? yan. Yan mga kababayan. Ang mga bugok, lalong-lalo na to si Tore, Claire Castro, sinisisi mga kababayan ang mga tao. Nagtatapon kasi kayo ng basura kung saan. Tapos, sila mga kababayan, hindi nila ginagampanan ang kanilang trabaho na magkolekta ng mga kababayan, efficient sa mga basura. Exactly. Idiot. Napaka-idiot naman yan. At itong si Tori, wala naman itong ginagawa. Anong ginawa niya sa buong taon? Maghilata. Kasi trabaho ng MMDA na ipasiguro na mga waterways, kanal, Napansin. imbornal, lahat na yan, malinis. And napakalaki ng pera dyan, mga billions po yan. Ang Metro Manila Development Authority has billions of maintenance of drainage. O nga si Tori mga kababayan inuna pa yung maglagay ng poster niya na mag-ingat kayo. para tuloy mag-ingat kayo sa akin. Itsura yan mga kababayan ng nakalagay. Na yan si Tori ano yan mga kababayan? Insecure na ang pagkatao na yan. Na nung bata yan mga kababayan lagi siguro yan nabubuli o yan. Tapos ngayon, dahil syempre tingnan nyo namang itsura. Tapos ngayon mga kababayan, na siya, umangat na siya, tumanga. Nagko-compensate na siya sa kanyang mga frustrations dati. Sinabi nga ni Jaime Marcos, isang taon di yata bababa ng 15 billion to 20 billion ang kanilang pondo para sa pag-maintain ng mga drainage na yan. So hindi yan nangyayari mga basura kung mini-maintain mong drainage. And besides, ang aspeto ng pagiging irresponsible ng mga tao ay bahagi yan ng governance kung paano mo sila i-involve. Pero I don't think so na dahil sa basura, hindi nag-function ang ating mga drainage system. No, wala talaga tayong Kakulangan. flood management program despite na mayroong comprehensive flood management system. Talagang sisihin dito mga kababayan, yung pag nagpabaya talaga yung gobyernong bangag dahil puro pamumilitika ang inuuna. Na isinumiti si Pangulong Duterte noong 2020 na buo na ito, wala na siyang oras na may patupad. They were hoping, yung mga flood control planners na i-continue ni Marcos Jr. at ipatupad. Inignore niya ito, Ma'am Lorraine. Ang pangangailangan sa spillway, floodway, and Japan and China, pati in China lalo na, are willing to fund yung mga spillway at floodway. Kasi kung walang spillway at floodway, Ma'am Lorraine, walang lalabasan na malaki ang mga baha. Walang hindi mag-interconnect ang mga drainage mo, mag-clog up lang yan at magbabaha.
Dahil mababa nga ang level ng maraming bahagi ng Manila kumpara sa level ng tubig. Kaya you have to have an exit na malaki. Ang Iloilo City, Ma'am Noreen, ginawa yan ng Japan, JICA. For the last 15 years, walang major na baha sa Iloilo City. Dati lubog kami dyan sa baha. Until now, functional ang spillway and Yan no, kaya. Sa laki ng gasto na budget mga kababayan, napakaganda na sana ng infrastructure natin. Sa ibang bansa napakaganda, tapos kayang-kaya natin yung amount mga kababayan, yung cost. Pero nagtsatsaga pa rin tayo sa mga madaling masira, yung mga parang isang bahaan lang mga kababayan, sira na. Tapos mas mahal pa ang binabayaran natin kaysa sa Japan. Diyos ko Lord. floodway ng Iloilo City direkta sa dagat. Ma'am Noreen. Grabe talaga, no? So, naririnig ko Bangat kasi po na sinasabi niya na excuses yung massive yung rain, tapos yung basura. No, yun sinisisi. Natin. Pero so, in Tapos, tapon lang daw ng tapon. O other yan. words, ayaw niyang pag-usapan at ayaw niyang aminin na nagnakaw kasi sa Nagnakaw sila. inyo dahil sa flood control yan. Tapos, ito pang si Vince Dizon, may Ay, narinig isa pa yan. Tapos, dalawa na sila ni Black Rider, mga kababayan, no, na nag-i-inspection. Turo-turo na, mga buwisit. Oh, abalos. ako, sabi niya, dun sa Ilocos, ang nakatayo lang poste. So, hindi naman ghost project. Oh, yan kasi dahil mayroon dang paa, mga kababayan. May haligi. Tapos, dahil ghost na wala talaga. Ng isang kalansay. Such an idiot. may poste. Grabe talaga. So, Tawagin natin kuan, ma'am, see my ghost. wak-wak. Manananggal. So, Kay parang, Sandro Marcos to, ha? Project Oo, ni Sandro yeah. Marcos. And we're talking about 31 billion pesos. and yet when it's about Davao, kung ano-ano Oo, grabe na. Epicenter na daw, mga kababayan, no? Nakakatawa. Tingnan nyo, although binaha talaga yung Davao, mga kababayan, pero hindi naman buong Davao. Yun lang talagang malapit sa ilog, mga kababayan, dahil nag-overflow, and then, kinabukasan, mga kababayan, wala na. Pagkatapos nga lang ng ulan, wala na talaga. Hindi kagaya ng baha dyan, mga kababayan, sa Kamaynilaan at lalong-lalo na sa Bulacan, na kahit wala ng baha, mga kababayan, wala ng ulan, several days, hindi pa rin nawawala yung baha. Stagnant. Walang investigasyon. Oh. nagsasabi nila, but you know what, it's like Inday eh. And you know, the comparison there is like Inday na you've thrown everything at her, pero lalo siyang gumaganda, o lagi siyang nagiging presidential kasi lagi na nakikita ng tao na hindi totoo, no? Na she's napakalinis pala niya, katulad ng Davao ngayon, di lalo nagsashine ng Davao, di ba? Yan. Kagagaling ko lang doon, ma'am, ang ganda. Ang galing, malinis pa rin ng Davao. Tahimik and livable city talaga siya. Malinis talaga, mga kababayan, at higit sa lahat, hindi ka problema ng maho-hold up ka, secure ang iyong mga anak. Yan ang nakakainggit, mga kababayan, sa Davao City. Tatak Duterte, mga kababayan, napakaswerte. Ang sabi nila na hindi naman daw kagaya talaga ng Maynila, mga kababayan, na maraming establishment. Oo, pero aanin mo ng maraming establishment na hindi naman sa'yo. At saka, mga kababayan, yung mga necessary, mga kababayan, na mga establishment, andyan na. At growing, mga kababayan. At higit sa lahat talaga, safe. Yan lang. Yan ang importante. Hindi ka na mag-alala, mga kababayan, na ma-hold up ka. Mayroong akyat bahay. At isipin nyo lang, ha, di ba? Katatapos lang ng festival, massive Kadayawan Festival, ang daming tao, mga kababayan. Wala ni isang nadukutan o na-snatchan, mga kababayan, ng cellphone. Wala ring insidente na nagsuntukan. Wala. Ganyan. Yan talagang nakaka-amaze. Wala ni isang nadukutan, mga kababayan. Grabe. Unbelievable, mga kababayan, na mayroon palang ganyan sa Pilipinas. I-miss ko And rin babalik tayo doon, Ma'am Lorraine, para sa Kingdom. Yes. The iconic landmark of the Philippines. The biggest indoor arena. Na buo ng walang nisingkong duling mula sa gobyerno, walang ninakaw, walang korupsyon. Led by Kingdom of Jesus Christ and Pastor Kibuloy. Kingdom.
Kingdom, yan. Isa ng ano niyan mga kababayan, isang landmark na naman sa Davao. Marami na naman ang magagalit niyan na ano mga kababayan, anti-Duterte. September 21. At saka gustong nakawin yan ng mga Marcos. Sequester. Ito na yung property, we were there. Oh. Kinampuhan yan for 16 days. Nila Tory, nagdala sa doon mga 6,000 mga polis. Nag-ukay pa sa building. Naghanap Alam mo, mga kababayan na alam mo, Eric, heartbeat. no? I was thinking, these people who are in position right now, in power, they can still turn the things around eh. Kung magkaroon sila ng konsensya, 'di ba? Kung magkaroon Walang sila ng konsensya yan eh. Kung magkaroon sila ng konting utak, 'di ba? Mga walang utak mga gunggong na eh. Kaya nga, nagpapa-award na lang mga kababayan para maging doktor. Mga visit, no? As the Dutertes have already taught us, no? It is of good public service. Ayan, ma'am, oh. Ayan. Ang ganda. Wow. An architectural and engineering marvel. Wow, This is in Davao City, Ma'am. This is an iconic landmark in the Philippines. It's The the largest in the world. The largest. And ma'am, high-end, high-tech, high-grade ang pagkagawa High grade, parang si BBM. High grade. nito. As na nabasa ko yung parang engineering summary nito. Napakaganda mga kababayan. Tapos, mayroon pang mga lights. Pag yung sabihin na aksaya sa kuryente mga kababayan dahil daw yan? Solar. Solar, mga kababayan, yung ginamit sa lighting. Napakaganda ng lugar na ito. And ito po ay pride at The pride of Davao. hindi lang ng Davao City kundi ng mga Pilipino that an organization like Dati-rati, di ba? Kahit hindi tayo taga, mga kababayan, yung Philippine Arena, di ba, proud na proud tayo? Kahit hindi tayo taga doon. Saan nga ba yun? Dahil, wow, napaka-nice. Pero eto, mas maganda pa, mga kababayan, sa Philippine Arena. the Kingdom of Jesus Christ led by their very trustworthy, dedicated pastor na si Pastor Kibuloy. They are able to accomplish this, ma'am. Itong ganitong engineering and architectural marvel. Itong kingdom. The Ma'am, kingdom. invited tayong dalawa dyan, ma'am, na mag-witness. Pero alam ko, alanganin pa yung oras mo ngayon. Ay, ginigipit yan bangag hindi yan makakauwi. So ako na lang mag-represent sa'yo in your behalf doon, ma'am. Oh, my husband's going. He'll represent. Okay, very good. Yeah. Okay. Yeah, so- Manonood tayo Tapos, open ba yan for public? Sana all makapunta. dito, ma'am. Grabe yung because this is- grabe yung Social. accomplish, no? Pag walang magnanakaw. zero corruption to, ma'am, mga kababayan. I was there in Davao 2018, wala pa to, ma'am, Nagulat na lang ako, may ganito palang structure na sila. And this is the biggest indoor cathedral that can also function as an indoor arena para sa mga kababayan natin. Ang galing, no? Ang Magko-concert ako galing. dyan, Ang Eric. galing kung mayroong mga kababayan rally, dyan magrarally si VP Sara sa kanyang meeting de avance. I love it. Oy, ma'am, 75,000 seating capacity ito. High-end, high-grade, and high-tech. Ang kanyang design and engineering structure nito, napakaganda. And one of the design na gumawa nito sa kanyang vision, si Pastor Kibuloy po, kita niya naman, no? Parang nasa Kawawa si Pastor, no? Hindi man lang binigyan ng piyansa. niyagang bansa ka, no? Pero this is in Davao City. And we hope, ma'am, na mahalawan ito ng leksyon mismo ng gobyerno na kayang gumawa ng ganitong mga engineering marvel kung hindi kurakot at hindi bulok at magnanakaw ang gobyerno. Ay, bulok ngayon Si Bangag Tingnan nyo kay Bangag mga kababayan. Anong proyekto niya? Wala. Ayuda. Nagbigay pa ng 500 million. O sige. Mayroon din daw si mga kababayan si Lene Robredo na Coliseum. Jesse Robredo Coliseum. Binigyan ng 500 million. Sige, patingin daw kung ano ang inabot ng 500 million. Baka, pintura lang siguro. Nangyari under Marcos. Of course. Nakaw si Marcos, no? Nakatayo na yun Renovation lang yung 500 million. Grabe. Kalahating billion na renovation. I mean talagang, at saka hindi lang si Marcos, lahat sila nagnanakaw sila sa kanya-kanyang Kanya-kanyang corruption nakawan. ito. Kasi parang Lahat na sila nagnakaw. Puro nakawan lang isip ng kababayan. Eric, kilala namin sila, no? So, Ay, oo. napakabubuting mga tao.
no? Very dedicated to humanity and spirituality. Napakagaling. Tsaka first class Filipino citizens, no? Talagang they're civic minded. Disiplinado. Hindi sila mga magnanakaw, very honorable, 'di ba? Tama. Napakasipag, Yan, isa pa yan. kahit na si Risa Ontiveros ay sinubukang magbayad ng mga witness para siraan si pastor at ang At ang KOGC. Ay, Walang wala. hiya ka, 'di ba? Demonyo ka. Demonyo ka Oo. talaga, Risa Ontiveros. Ay, may nagbibiro nga ma'am sa kanya eh. Ang kanyang obsession kay pastor at sa KOGC, kapareho din ang obsession niya na magiging pangulo siya ng Pilipinas. Pero, ang sabi ni Attorney Edward Chico, mananalo naman talaga si Ontiveros, di kayo naniniwala? Basta ang kalaban niya si Liudi de Guzman lang. Pero pag si Sara Duterte, Tapos tinanong si Edward Chico. Edward Chico. Na, pero sino sa mga dilaw ang Ganda. yung may killer instinct na manalo? Sabi niya, hindi ko alam kung dilaw siya, pero si Sunny Trillanes, yun nga lang hindi siya mananalo. may killer instinct lang, pero hindi siya mananalo. But going back sa amin ni Ma'am Lorraine, sa pag-wrap up namin ito, Yeah. this is a symbol of how good organization is run under a good leadership. That's the result, no? Yung Kingdom, yung Davao Cathedral, yung Glory Mountain, yung Prayer Mountain, all in Davao, mga kababayan. Not allowed children 13B. Okay, kasi nga may mga structure baka. Ito, may mga high-end na monitoring and X-ray system para po sa security pati sa school nila. Ang galing, mga kababayan. At we will report on this, Ma'am Lorraine, ano? At i-discuss din namin ito ni Ma'am Lorraine as days come by for this very big event in Davao. Just about, Ang punto namin ni Ma'am Lorraine dito, when corruption is absent, through good governance and good leadership, something great will always come out in every organization or in every program like this sa Kingdom of Jesus Christ led by Pastor Kibuli. and just a little over 2 years ago, there was a siege here, KOJC siege, that was Yeah, grabe yun. the brainchild of Bongbong Marcos, no? And Romualdez, magkaibigan pa sila noon. And sila Anton Lagdameo, yung mga Yeah, sila. yung mga adik-adik na yan. And, Inoccupy nila ito, ma'am. Pinasok nila yan. yeah. But now it's there, it has come into fruition. Partida pa yan, ma'am, ha? It's really- Ang pinaka-leader ng Kingdom of Jesus Christ, ipinakulong pa. Yeah. And yet, accomplished pa rin nila itong pambihirang accomplishment. It's really a symbol of the indomitable spirit of the KOJC. No? Right. And really, truly admirable, no? So, Admirable. yeah. So, Nakaka-proud, congratulations. mga kababayan, ano? Ma'am! And maganda that we're ending on a positive note, no? Kasi, Yes, positive note ito, ma'am, no? And we draw inspiration from this. From Pastor Kibuloy, from our friends from Kingdom of Jesus Christ. At wala akong nakita na very dedicated na program na ang kabataan ay huwag mapariwara, maging malapit sa Diyos at mapagkawang gawa at naglilingkod sa sangkatauhan, disiplinado. Nakita namin yan ni Ma'am Lorraine first hand sa Kingdom of Jesus Christ po. Yung mga kabataan dyan ay tinuturuan kung paano maging mabuting mamamayan. Hindi lamang anak ng Diyos, kundi bilang mga kabataang Pilipino. yeah. Yan po, nakita namin yan. Kaya ma'am, bukas pag-usapan natin sa next episode natin, nagreklamo ang Anak Bayan, CPP, NPA, NDF Front Organization sa recruitment sa NPA kung bakit daw may mga programs na inilulunsad para sa awareness ng kabataan sa mga schools and universities. Kaya may ilang mga schools sa Davao na naglunsad nito at nirereklamo ngayon ng Anak Bayan at mukhang dadalhin nila sa Congress through Kabataan NPA Recruiter Party List, Ma'am Lorraine. And lumang tugtugin na yun, ano? Kaya nga, ulit-ulit nila ito ginagawa. Kasi inuutusan sila ng Central Committee, malala namang utak yung mga yan, di ba? So, Robot kailangan nila nila. sumunod, di ba? Na kailangan nila mag-recruit di ba? Kasi nga criminal syndicate yan, no? Yan sila Reneco, Tonchitino. So, maliwanag sa ating mga kababayan na ang ating marching orders, no, ay dapat sa susunod na kongreso wala na yung mga yan. Wala na sila.
Agree. Malaking At bagay pati yun. mga tulpo na yan, mga politiko na abusado, dapat wala na yan sila sa kapangyarihan. Sila Bam Bilang Aquino. mamamayan. Hindi na dapat. Ayan, isa pa yan. Si Virus, wala naman talaga siya na eh. Ay, hindi naman mananalo yan, ma'am. Yeah. Pero sabi ni Attorney Edward Chico, sobra naman kayo. Mananalo yan, sigurado tayo. Basta si Leo Didi Guzman lang. Alam mo, baka matalo pa siya ni Lodi. Leo Didi Guzman. Grabe. Mali ka, Attorney Chico. May na-underestimate mo si, Si Caliote. mas wild ang CPP kesa sa Akbayan. Ma'am, your final words for this episode. I still think that as much as we can, we speak the language of unity and not just unity among ourselves, but unity even with the Dilaws, no, even with those who are still in government, and we ask them, no, we pray for you so that your hearts will be touched and you become the public servant that you're supposed to be, 'di ba? Ilaglag nyo na si Marcos, walang kwenta yan, no? Wala yan, wala kayong kahihinatnan ng kabutihan sa buhay ninyo. Your association with Bongbong Marcos is a kiss of death. The Filipino people will never forgive you, and it is a stain that will never wash off. And if you don't think so, you're not thinking hard enough. Okay, so